Ang matinis na tunog ng humaharurot na preno sa labas ng bakishop ang unang bumasag sa perpektong umaga ni Lika. Kasunod nito ang malakas na kalabog ng pagsara ng pinto ng sasakyan. Agad na napahinto si Lika sa pagmamasa ng pandikoko, ang kanyang mga kamay ay nanigas sa ibabaw ng malambot na daw. Iyon ang tunog na kinatatakutan niya. Ang tunog ng pagdating ng unos sa kanyang munting paraiso. Ang samyo ng bagong lutong tinapay at natutunaw na mantikilya na kanina lang ay bumabalot sa buong araw-araw bakishop ay tila biglang natabunan ng isang hindi pa man dumarating ngunit pamilyar na amoy. Ang nakasusulasok na halimuyak ng mamahaling pabango na laging kasama ng kanyang madrasta. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang payapang tibok ng kanyang puso ay napalitan ng mabilis na kabog na para bang may bumabarang takot sa kanyang lalamunan. Ito ang kanyang santuwaryo. Ang tanging lugar sa mundo kung saan siya ang nasusunod, kung saan malaya siya. At ang kalayaang iyon ay malapit ng lapastanganin. Maya-maya pa, bumukas ang pinto. Hindi ito ang karaniwang tunog ng pagbukas na dala ng mga masayang customer. Ito ay marahas, mabilis, at may otoridad. Doon, sa may pintuan, tumambad ang figura ni Doña Imelda Ilustre. Nakasuot ito ng isang makinang na pulang bestida na mas bagay sa isang grand ball kaysa sa isang maliit na panaderya. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Sa likod nito ay nakatayo ang isang anino, isang matangkad na lalaki, nakasuot ng itim na polo shirt na bakat ang matipunong katawan. Seryoso ang mukha nito, at ang mga mata ay tila sinusuri ang bawat sulok ng kanyang bakishop na para bang isang eksena ng krimen. Lika, bati ni Doña Imelda, ang boses ay kasing tamis ng lason. Lumakad dito papasok, ang tunog ng takong ng kanyang stiletto ay umalinggaw sa sahig, bawat tapak ay tila isang babala. Ano na namang amoy ito? Amoy harina. Kailan mo ba titigilan ang kahibangang ito? Napayuko si Lika, hinigpitan ang hawak sa dulo ng kanyang apron. Tita Imelda, magandang umaga po. Ito po ang negosyo ko. Natural lang po na amoy harina dito. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Imelda, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Negosyo. Naku, hija. Isang libangan. Isang magastos na libangan. Itinuon nito ang pansin sa lalaking kasama niya. Halika, pumasok ka. Sumunod ang lalaki. Tahimik itong tumayo sa tabi ni Imelda, ang taas nito ay tila nagpaliit sa espasyo ng bakishop. Mula sa kinatatayuan ni Lika, nakikita niya ang matigas na panga nito at ang mga matang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Tila isa itong estatwa, malamig at walang buhay. Dahil sa mga nagaganap ngayon, Lika, at dahil sa pagiging matigas ng ulo mo, nagdesisyon na ako, sabi ni Imelda, habang pinapagpagan ang isang hindi naman makitang alikabok sa kanyang balikat. Hindi ka na pwedeng mag-isa. Masyadong delikado. Kumunot ang noo ni Lika. Ano po ang ibig niyong sabihin, tita? Ngumiti si Imelda, isang ngiti na nagpadala ng kaba sa buong sistema ni Lika. Itinuro nito ang lalaking anino sa kanyang tabi. Siya si Ramon de Villa. Simula ngayon, siya na ang bago mong bodyguard. Tila nabingi si Lika sa huling salitang narinig. Bodyguard. Tita, hindi ko kailangan ng bodyguard. Ligtas po ako dito. Ang backshop ko. Ang backshop mong ito ang problema, putol ni Imelda, biglang tumaas ang boses. Nakikihalubilo ka sa kung sino-sino. Paano kung may mangyaring masama sa iyo? Responsibilidad kita, Lika. Tandaan mo iyan. Pero kaya ko po ang sarili ko, giit ni Lika, nararamdaman ang pag-akyat ng inis sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa lalaki kay Ramon. Nakatitig lang ito sa kanya, ang mga mata ay malamig pa rin na para bang sinusukat ang kanyang pagkatao. Pakiramdam ni Lika ay hinuhubaran siya ng tingin ito at lalo siyang nainis. Hindi ko siya kailangan. Hindi ko siya gusto dito. Ang gusto mo ay hindi mahalaga, mariing sabi ni Imelda. Ang mahalaga ay ang kaligtasan mo. At susundin mo ako. Babantayan kanya 24 na oras, 7 araw sa isang linggo. Sa ayaw mo man o sa gusto. Sa sobrang pagkapikon at frustrasyon, humakbang paatras si Lika, nanginginig ang mga kamay. Hindi. Karapatan kong tumanggi. Ito ang backshop ko. Ito ang buhay ko.
Sa kanyang pag-atras, hindi niya namalayan ang sakong ng harina na nasa likuran niya lamang. Natabig niya ito. Sa isang iglap na tila bumagal ang lahat, nakita ni Lika ang pagtagilid ng sako. Sinubukan niyang saluhin, ngunit huli na ang lahat. Isang puting ulap ng harina ang biglang kumalat sa hangin. Napaubo si Imelda, galit na iwinawasiwas ang kamay sa harap ng kanyang mukha. Ngunit ang karamihan sa harina ay bumagsak sa isang direksyon, direkta sa mamahaling leather na sapatos ng bagong bodyguard. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ubo ni Imelda. Dahan-dahang ibinaba ni Ramon ang kanyang tingin mula kay Lika patungo sa kanyang sapatos na ngayon ay balot na sa puting alikabok ng harina. Pagkatapos ay dahan-dahan din niyang itinaas ang kanyang tingin pabalik kay Lika. Walang galit. Walang inis. Walang emosyon. Isang malamig, blangkong titig lamang ang isinukli nito sa kanya, na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Nakikita mo na, sigaw ni Imelda, nakabawi na. Pati sa sarili mong lugar, pabaya ka. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mo ng bantay. Hindi ka mapagkakatiwalaan. Huminga ito ng malalim. Aalis na ako. Ramon, alam mo na ang gagawin mo. Huwag mo siyang aalisan ng tingin kahit isang segundo. Tumango lang si Ramon, hindi pa rin inaalis ang titig kay Lika. Mabilis na tumalikod si Imelda at padabog na lumabas ng backshop. Muling umalingaw ang tunog ng humarurot na sasakyan at pagkatapos ay bumalik ang katahimikan. Isang katahimikan na mas mabigat at mas nakakabingi kaysa kanina. Naiwan silang dalawa. Si Lika, na nakatayo sa gitna ng nagkalat na harina, nanginginig pa rin sa galit at pagkapahiya. At si Ramon, na nakatayo na parang isang itim na pader, ang aninong hindi niya matatakasan. Naglakas loob si Lika na magsalita. Umalis ka na. Hindi kita babayaran. Hindi kita kailangan. Hindi kumibo si Ramon. Pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahan itong yumuko, kumuha ng panyo mula sa bulsa, at marahang pinunasan ang isang sapatos. Nang matapos, tumayo ito ng tuwid at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Miss Sarmiento, sabi nito, ang boses ay mababa, kalmado, at walang bahid ng anumang pakiramdam. Ayaw mo man o gusto, simula ngayon ako na ang anino mo. Trabaho lang ito. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Ramon sa kanyang sarili, habang pinagmamasdan si Lika Sarmiento mula sa isang sulok ng mainit at maingay na kusina ng backshop. 3 salita. Simple, malinaw, at ang tanging bagay na pinanghahawakan niya para hindi siya mabaliw sa unang araw pa lang ng kanyang misyon. Ang subject, si Lika, ay isang sakit ng ulo. Hindi siya marahas. Hindi siya palasigaw. Ang sandata niya ay mas delikado, isang nakakairitang katahimikan at mga maliliit na aksyon na sadyang ginawa para subukan ang kanyang pasensya. Kaninang umaga, aksidente nitong naitapon ang isang tray ng mga itlog malapit sa kanyang kinatatayuan. Kaninang tanghali, habang sinusundan niya ito sa pagde-deliver, hindi sinasadyang inaiwanan siya nito sa isang kanto. At ngayon, habang naghahalo ito ng kung anong matamis sa isang malaking mangkok, ang tunog ng metal na kutsara na tumatama sa porselana ay sinasadya nitong lakasan, isang ritmikong ingay na parang tinutuktok ang kanyang sentido. Sa bawat kilos nito, nakikita ni Ramon ang isang batang nagmamaktol. Matigas ang ulo, pero sa ilalim nito, nakikita niya ang tunay na dahilan, takot. At sa propesyon ni Ramon, ang takot ay kahinaan. Ang kliyente niya ay mahina. Isang tupa na kailangang bantayan, hindi lang mula sa panganib sa labas, kundi mula sa sarili nitong kapabayaan. Pupunta akong palengke, biglang sabi ni Lika, hindi man lang tumitingin sa kanya habang hinuhubad ang apron. Sasama ako, sagot ni Ramon, ang boses ay patag. Hindi na kailangan. Alam ko ang daan, mabilis na sagot nito, may bahid ng sarkasmo. Trabaho ko to, Miss Sarmiento, sabi ni Ramon, tumayo na at kinuha ang susi ng sasakyan. Hindi yan tanong. Hindi na ito umimik. Sa buong biyahe papuntang palengke, ang tanging maririnig sa loob ng kotse ay ang radyo at ang mabibigat nilang paghinga. Pagdating doon, agad na naging alerto ang lahat ng pandama ni Ramon. Ang palengke ay isang bangungot para sa isang bodyguard. Masikip, magulo at puno ng mga hindi kilalang mukha. Ang bawat isa ay potensyal na banta. Habang si Lika ay tila isang isda na lumalangway sa pamilyar na dagat,
nakikipagtawanan sa tindera ng gulay, nakikipagtawaran sa nagbebenta ng karne. Si Ramon ay isang lawin na nakamasid mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa bawat taong lumalapit, sa bawat kamay na dumadaan malapit sa kanyang kliyente. Nasa isang masikip na eskinita sila, bumibili si Lika ng mga pampalasa, nang mangyari ang lahat. Mabilis. Isang iglap lang. Isang kamay ang biglang sumulpot mula sa kumpulan ng mga tao at hinablot ang shoulder bag ni Lika. Aray, sigaw ni Lika, mas dahil sa gulat kaysa sa sakit. Ngunit bago pa man tuluyang makatakbo ang magnanakaw, kumilos na si Ramon. Hindi na niya kailangan pang mag-isip. Ang kanyang katawan ay gumalaw ng kusa, dala ng taon ng pagsasanay. Isang hakbang. Isang tulak para mailayo si Lika sa gulo. Isang mabilis na takbo. Nahawakan niya ang likod ng damit ng lalaki, ipinilipit ang braso nito sa isang paraan na siguradong makakabitiw ito, at sa isang malakas na hila, bumagsak ang magnanakaw sa semento. Ang bag ni Lika ay tumalsik sa sahig. Nagsigawan ang mga tao. Nagkagulo. Ngunit para kay Ramon, huminto ang mundo. Tapos na ang trabaho. Binalikan niya si Lika, na nakatayo pa rin sa gulat, namumutla at nanginginig. Nilapitan niya ito. Ang profesional na checklist sa kanyang isip ay tumatakbo. Secure the package. Assess the situation. Retreat. Ngunit nang makita niya ang takot sa mga mata nito, isang bagay na hindi kasama sa training manual ang nangyari. Hahawakan sana niya ito sa balikat, isang standard procedure, ngunit sa halip ay ang braso nito ang hinawakan niya, ang kanyang mga daliri ay marahang dumapo sa balat nito. Okay ka lang, tanong niya, at nagulat siya sa sarili niyang boses. May laman itong pag-aalala, isang emosyon na hindi dapat naroroon. Nag-angat ng tingin si Lika. At doon, sa gitna ng magulong palengke, nagtama ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi pagkainis o pagtutol ang nakita niya sa mukha nito, kundi isang bagay na mas malalim. Isang pagkalito. At sa unang pagkakataon, ang nakita nito sa kanya ay hindi ang malamig na bodyguard, kundi si Ramon. Naramdaman niya ang panginginig ng braso nito sa ilalim ng kanyang palad. Isang butil ng pawis ang tumulo sa sentido nito. Bigla, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Agad na binawi ni Ramon ang kanyang kamay na parabang napaso. Tumikim siya at ibinalik ang pader sa pagitan nilang dalawa. Uwi na tayo, sabi niya, ang boses ay muling naging patag at walang emosyon. Kinuha niya ang bag mula sa sahig at hindi na muling tumingin dito. Gabi. Ang backshop ay sarado na at tahimik. Ang init mula sa mga oven ay napalitan na ng lamig ng gabi. Nasa loob si Ramon ng kanyang maliit na kwarto sa itaas ng backshop, isang espasyong ibinigay sa kanya para hindi niya kailangang umuwi. Simple lang ang kwarto. Isang kama, isang mesa. Malamig. Walang buhay. Kabaligtaran ng backshop sa ibaba. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Bago tumawag, tinitigan muna niya ang wallpaper nito, isang larawan ng isang nakangiting babae na medyo may edad na, nakahiga sa isang kama sa ospital. Ang kanyang ina. Ang dahilan ng lahat ng ito. Para sa'yo to, Nay. Konting tiis na lang. Huminga siya ng malalim bago ideal ang isang pamilyar na numero. Sumagot ito sa unang ring pa lang. Ramon, sabi ng boses sa kabilang linya. Si Doña Imelda. Ma'am Imelda, sagot niya, profesional. Nagre-report lang po. Maayos naman po ang lahat. May problema ba? Sumusunod ba siya? Opo. Kahit matigas ang ulo, nasa ilalim ng kontrol ko ang lahat. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita muli si Imelda, ang boses ay maihalong babala. Mabuti. Siguraduhin mong hindi ka mahuhulog sa kanya, Ramon. Tandaan mo ang usapan natin. Malaki ang bayad ko sa iyo dahil kailangan kong makasiguro. Huwag mo akong bibigin. Hindi agad nakasagot si Ramon. Ang kanyang mga mata ay napadako sa bintana ng kanyang kwarto. Mula roon, tanaw niya ang maliit na hardin sa likod ng backshop. Nakita niya si Lika, nag-iisa, dahan-dahang dinidiligan ang mga halaman nitong rosas. Sa dilim ng gabi, sa ilalim ng liwanag ng isang bumbilya, may kung anong kapayapaan sa anyo nito na hindi niya nakita kaninang umaga. Mukha itong malungkot. At mag-isa.
Ang imahe nito, na payapang nag-aalaga ng mga bulaklak, ay sumasalungat sa malamig at mapanlinlang na mga salita na naririnig niya sa kanyang telepono. Ramon? Nariyan ka pa ba? Tanong ni Imelda, naiinip. Napakurap si Ramon, pilit na iwinawaksi ang imahe ni Lika sa kanyang isipan. Opo, maam, sagot niya sa wakas, ang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Naiintindihan ko po. Trabaho lang to. Ngunit habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, ang mga mata niya ay nakatitig pa rin sa babaeng nasa hardin, at sa unang pagkakataon, hindi siya sigurado kung sino ang kanyang niloloko, si Doña Imelda, o ang kanyang sarili. May mga bagay na natututunan si Lika tungkol sa kanyang anino. Natutunan niyang ang anino pala ay may paboritong kape, itim, walang asukal, 2 tasa tuwing umaga. Natutunan niyang ang anino pala ay tahimik na nagbabasa ng libro kapag inaakala niyang tulog na ang lahat. At natutunan niya, sa isang nakakabiglang paraan, na ang anino pala ay marunong mag-alaga. Nagsimula ito sa isang ubo. Isang simpleng ubo na naging lagnat dahil sa pagod at sa hindi maipaliwanag na stress na dala ng palaging presensya ni Ramon. Isang umaga, gumising siyang masakit ang ulo at mabigat ang katawan. Pinilit niyang bumangon. Ang bakashop ay kailangan siyang hintayin. Bumalik ka sa higaan, isang boses ang nagsalita mula sa may pintuan ng kanyang kwarto. Nakatayo doon si Ramon, nakakunot ang noo, maihawak na isang baso ng tubig at gamot. Hindi pwede. Marami akong kailangang gawin. Ako na ang bahala, puto nito sa kanya, ang boses ay hindi tumatanggap ng pagtutol. Magpahinga ka. Utos yan. Walang nagawa si Lika. Sa buong araw na iyon, ang kanyang anino ay naging kanyang personal na nurse. Siya ang nagdala ng mainit na sopas, na ikinagulat ni Lika dahil hindi niya alam na marunong itong magluto. Siya ang nagpalit ng malamig na bimpo sa kanyang noo. Hindi ito nagsasalita ng marami, ngunit ang bawat kilos nito ay puno ng isang uri ng atensyon na hindi pa niya naramdaman mula kaninuman, lalo na mula sa kanyang tita Imelda. Sa bawat pag-aalaga nito, unti-unting gumuho ang pader ng inis na itinayo ni Lika sa pagitan nilang dalawa. Makalipas ang 2 araw, magaling na siya. Isang gabi, hindi siya makatulog. May kung anong enerhiya sa kanyang katawan na hindi mapakali. Tumingin siya sa orasan. 2:00 ng madaling araw. Bumaba siya papunta sa kusina ng bakshop, ang kanyang santuwaryo. Ang pagmamasa ng tinapay ang tanging gamot sa kanyang hindi mapakaling kaluluwa. Nagsimula siyang maghalo ng harina at tubig nang marinig niya ang mahinang yabag sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon. Hindi ka makatulog, tanong ni Ramon, ang boses ay mas mahina sa karaniwan. Masyadong maraming iniisip, aminado ni Lika, hindi humihinto sa pagmamasa. Ikaw? Bakit gising ka pa? Trabaho ko to, di ba? Sagot nito, ngunit may bahid ng pagbibiro sa tono. Sumandal ito sa hamba ng pinto, pinapanood siya. Sa katahimikan ng madaling araw, sa ilalim ng malabong ilaw ng kusina, tila naglaho ang kanilang mga titulo. Hindi siya ang kikliyente at hindi rin ito ang e-bodyguard. 2 taong gising lang sila sa oras na ang buong mundo ay natutulog. Bakit ka nag-bodyguard? Tanong ni Lika, bumasag sa katahimikan. Hindi ito agad sumagot. May kailangan akong pag-ipunan, sabi nito sa wakas. Isang mahalagang bagay. Pangarap. Mas tamang sabihing obligasyon. Tumango si Lika. Naiintindihan niya ang obligasyon. Ang buong buhay niya ay isang malaking obligasyon sa kanyang tita Imelda. Ako naman, ito ang pangarap ko, sabi niya, itinuro ang daof na minamasa. Ang bakashop na ito. Pamana pa ito ng nanay ko. Dito lang ako malaya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lika ang paglambot sa mga mata ni Ramon. Isang bagay na parang pag-unawa. Maganda ang pangarap mo, sabi nito. Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Mga simpleng bagay. Mga paboritong pagkain, mga nakakatawang alaala noong bata pa sila. Sa bawat sagot, sa bawat tawa, nararamdaman ni Lika ang isang koneksyon na hindi niya inaasahan. Ang lalaking kinaiinisan niya ay mailalim pala, may mga pangarap at may bigat na dinadala, katulad niya. Nang matapos niyang masahin ang tinapay, kailangan niya itong ilagay sa pinakamataas na estante para umalsa. Nag-unat siya para abutin ito, ngunit kulang pa rin ang kanyang taas.
Ako na, sabi ni Ramon, lumapit sa kanyang likuran. Sa isang iglap, napalibutan siya ng presensya nito. Ang kanyang likod ay halos dumikit sa dibdib ni Ramon. Naamoy niya ang banayad na samyo nito, isang halo ng kape at sabon. Inabot ni Ramon ang estante, ang braso nito ay dumaan sa gilid ng mukha ni Lika. Napahinto siya sa paghinga. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mukha. At naroon, ilang pulgada lang ang layo, ang mukha ni Ramon. Nakatitig ito sa kanya, ang mga mata nito ay hindi na malamig, kundi puno ng isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Isang bagay na mainit. Isang bagay na matindi. Bumaba ang tingin nito sa kanyang mga labi. Ang tibok ng puso ni Lika ay umalinggaw sa kanyang mga tainga. Ito na ba iyon? Hahalikan ba siya nito? Ipinikit niya ang kanyang mga mata, naghihintay. Kring! 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 Ang matinis na tunog ng telepono sa sala ang biglang bumasag sa mahikang bumabalot sa kanila. Napakurap si Lika. Agad na lumayo si Ramon na parabang napaso at tumikim. Ang init sa pagitan nila ay biglang napalitan ng isang awkward na lamig. Sagutin ko lang, sabi ni Ramon, halos patakbong umalis ng kusina. Naiwan si Lika, nakasandal sa mesa, nanginginig ang mga tuhod. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang puso. Ano ang nangyari? At bakit parang may bahagi sa kanya na nanghinayang na hindi ito natuloy? Kinabukasan, ang awkward na tensyon ay nanatili sa pagitan nila. Hindi sila nag-uusap. Nag-iiwasan ng tingin. Ngunit ang alaala ng kanilang halos magkalapit na mga mukha ay nakatatak sa isip ni Lika. Tanghali na nang bumukas ang pinto ng bakeshop at kasama nito ang pagdating ng pamilyar na takong at pabango. Dumating si Doña Imelda, mas masaya kaysa sa karaniwan. Lika! Magandang balita, sigaw nito, pumalakpak pa. Maghanda ka mamayang gabi. May ipapakilala ako sa iyo. Isang napakayamang binata, anak ng business partner ko. Tamang-tama para sa iyo at napakalaking tulong sa pamilya natin. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Lika. Tita, ayoko po. Wala kang karapatang umayaw, sabi ni Imelda, na wala ang ngiti. Ito ay para sa kinabukasan nating lahat. Magbihis ka ng maganda. Susunduin ka namin mamaya. Sa gitna ng kanyang pagkasuklam, desperadong lumingon si Lika kay Ramon na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Naghahanap siya ng tulong, ng kakampi. Ngunit ang aninong ilang oras lang ang nakalipas ay halos humalik sa kanya, ay hindi man lang makatingin sa kanya. Nakayuko lang si Ramon, ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara, ngunit nakita ni Lika ang pag-igting ng kanyang panga. Tila may itinatago ito. Tila may alam ito na hindi niya sinasabi. At sa sandaling iyon, ang maliit na pag-asang nagsimulang tumubo sa puso ni Lika ay biglang natabunan ng isang malamig at nakakakilabot na pagdududa. Ang mga salita ni Tita Imelda ay nakabitin pa rin sa hangin, mas mabigat kaysa sa amoy ng tinapay sa loob ng bakeshop. Isang mayamang binata. Isang business partner. Isang kinabukasan para sa pamilya. Para kay Lika, ang mga salitang iyon ay mga rehas na bakal na unti-unting isinasara sa paligid niya. Pagkaalis ng kanyang madrasta, ang unang tao na hinanap ng kanyang mga mata ay si Ramon. Desperado siyang naghahanap ng anumang senyales, isang kibit ng balikat, isang iling, isang tingin na nagsasabing hindi ako papayag, ngunit wala. Walang nahanap si Lika. Ang lalaking ilang oras lang ang nakalipas ay tinititigan siya na para bang siya ang tanging tao sa mundo ay naging isang estatwang bato. Ramon, sinubukan niyang tawagin, ang boses ay nanginginig. Lumingon ito, ngunit ang mga mata nito ay hindi tumama sa kanya. Tumingin ito sa pader sa likuran niya. Ano yon, Miss Sarmiento? Ang ni Miss Sarmiento ay parang isang sampal. Ibinalik na naman nito ang pader sa pagitan nila. Yung sinabi ni Tita hindi totoo yon, di ba? Hindi ako papayag. Wala ako sa posisyon para magbigay ng opinyon, malamig na sagot nito, bago tumalikod para magpunas ng isang counter na kanina pa malinis. Trabaho ko lang ang sundin ang utos niya at siguraduhin ang kaligtasan mo. Ang bawat salita ay isang patalim. Sa buong maghapon, naramdaman ni Lika na siya ay naglalakad sa mga bubog. Ang dating magaan na atmosphere sa pagitan nila ay napalitan ng isang mabigat at nakakasukang tensyon.
Sinusubukan niya itong kausapin, ngunit laging may dahilan si Ramon para umalis. Minsan, kailangan niyang i-check ang mga pinto. Minsan, kailangan niyang ayusin ang isang bagay sa labas. Palagi siyang umiiwas. Palagi siyang tumataka sa mga mata ni Lika. Ang pag-asa na nagsimulang umusbong sa puso ni Lika ay dahan-dahang namamatay, napapalitan ng isang nakakakilabot na pagkalito. Bakit? Bakit bigla itong nagbago? Ang nangyari ba kagabi sa kusina ay imahinasyon niya lang? Gabi na. Ang oras ng hapunan ay papalapit na. Bawat tunog ng orasan ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Hindi siya makakain. Hindi siya mapakali. Alam niyang wala siyang laban sa kanyang tita Imelda kapag ito na ang nag-utos. Ngunit may isang tao na inaasahan niyang magiging kakampi niya. Sa huling desperasyon, umakyat siya sa hagdan patungo sa kwarto ni Ramon. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang marinig mula mismo dito. Huminto siya sa tapat ng pinto, ang kamay niya ay nakaangat na para kumatok. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa kahoy, narinig niya ang boses nito mula sa loob. Mahina, pero malinaw. May kausap ito sa telepono. Opo, Ma'am Imelda D. Napahinto si Lika. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Sinisiguro kong darating siya sa dinner. Huwag po kayong mag-alala. Nakahanda na po siya. Ang hangin ay tila nawala sa mga baga ni Lika. Hindi. Hindi maaari. Gagawin ko ang lahat para sumunod siya. Ako po ang bahala. Ang bawat salita ay isang kumpirmasyon. Ang bawat pangungusap ay isang pagtataksil. Ang pag-aalala. Ang mga titig. Ang halos magkadikit nilang mga mukha sa kusina. Ang lahat ay bumalik sa kanyang isipan, hindi na bilang isang matamis na alaala, kundi bilang isang mapait na panlilinlang. Kasabwat siya. Mula sa simula, kasabwat siya. Ang baso ng tubig na hawak niya para sana sa kanyang kumakalam na lalamunan ay biglang naramdaman niyang napakabigat. Nanginginig ang kanyang mga kamay. At pagkatapos, sa isang iglap nawalan ito ng lakas. Blag! Ang tunog ng nabasag na salamin sa sahig ay umalinggaw sa tahimik na pasilyo, kasing lakas ng tunog ng pagbasag ng kanyang puso. Biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Ramon, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Lika! Anong nangyari? Okay ka lang. Naputol ang kanyang sinasabi nang makita niya ang mukha ni Lika. Nakatayo ito roon, napapalibutan ng mga bubog, ang mga mata ay nanlalaki, puno ng luha at isang sakit na hindi pa niya nakikita kailanman. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa tingin ni Ramon, nakita ni Lika ang lahat, gulat, pagkakasala, pagsisisi. Kumpirmado. Kaya pala di. Bulong ni Lika, ang boses ay basag. Kaya pala laging kang nakabantay. Kaya pala hindi mo ako magawang tingnan. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang isang hikbi. Kasabwat ka niya. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang deklarasyon. Isang katotohanan kasing tulis ng mga bubog sa kanyang paanan. Lumapit si Ramon. Lika, magpapaliwanag ako. Huwag, sigaw ni Lika, humakbang paatras. Ang bawat paglapit nito ay parang isang panganib. Ang taong pinagkatiwalaan niyang magpoprotekta sa kanya ay siya palang pinakamatinding banta. Nanginginig, tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata, hinahayaan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan na bumagsak. Ang lahat ng pag-asa, lahat ng namumuong kilig, lahat ng tiwala ay naglahong parang bula. Isang tanong na lang ang natitira sa gitna ng pagkawasak ng kanyang puso. Ang lahat ba? Tanong niya, ang boses ay halos isang pakiusap na puno ng sakit. Ang pag-aalala mo ang mga tingin mo kasinungalingan lang ba lahat yon? Hindi ito nakasagot. Ang katahimikan nito ay mas masakit pa kaysa sa anumang salitang maaari nitong sabihin. Kasalanan. Ang salitang iyon ay umuulit-ulit sa isipan ni Ramon, isang walang katapusang parusa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay bumibigkas nito. Ang bawat paghinga niya ay may bigat nito. Matapos ang komprontasyon sa labas ng kanyang kwarto, ang katahimikan sa bahay ay naging mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang mga bubog sa sahig ay nalinis na, ngunit ang mga piraso ng nawasak na tiwala ni Lika ay mananatiling nagkalat sa pagitan nila, matutulis at imposibleng pulutin. Hindi siya nakatulog.
Paano siya makakatulog kung ang huling imahe sa kanyang isipan ay ang mga mata ni Lika, mga matang puno ng sakit, na para bang sinaksak niya ito ng personal? Ang tanong nito ay paulit-ulit na tumatago sa kanyang dibdib, kasinungalingan lang ba lahat yon? Hindi, gusto niyang isigaw. Hindi kasinungalingan ang pag-aalala niya noong muntik na itong manakawan. Hindi kasinungalingan ang pag-aalaga niya noong mailagnat ito. At siguradong hindi kasinungalingan ang naramdaman niya sa kusina, noong ang mundo nila ay lumiit at tanging silang dalawa lang ang naroon. Ngunit paano niya sasabihin iyon? Paano niya ipapaliwanag na ang katotohanan at kasinungalingan ay naghalo-halo na sa loob niya, na kahit siya ay hindi na sigurado kung saan nagsisimula ang isa at nagtatapos ang kabila? Ang trabaho ay naging personal. At iyon ang pinakamalaki niyang pagkakamali. 6:00 ng gabi, kumatok si Doña Imelda sa pinto sa ibaba. Lika! Ramon! Oras na! Bumaba si Ramon, ang pakiramdam ay para siyang isang kriminal na lalakad patungo sa kanyang bitayan. Nakita niya si Lika na dahan-dahang bumababa ng hagdan. Nakabihis ito ng isang simpleng asul na bestida. Hindi ito nag-abalang mag-ayos o mag-makeup. Ang mukha nito ay blanko, ang mga mata ay walang buhay. Isa siyang magandang manika na napilitang sumunod, at si Ramon ang isa sa mga humihila sa mga tali nito. Perfect, sabi ni Imelda, hindi pinapansin ang mabigat na atmosphere. Halika na, baka malate tayo. Ang biyahe papunta sa restaurant ay isang pagpapahirap. Walang nagsasalita. Si Imelda lang ang paminsan-minsang nagbubukas ng bibig para magbigay ng direksyon, habang si Lika ay nakatingin lang sa bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na dumadaan na para bang mga multo. Nakaupo si Ramon sa driver's seat, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Nararamdaman niya ang bawat paghinga ni Lika. Nararamdaman niya ang bigat ng galit at sakit nito, isang malamig na presensya sa loob ng kotse na mas masahol pa sa lamig ng aircon. Dumating sila sa isang mamahaling restaurant na hindi pa niya napupuntahan. Ang mga ilaw ay malalamlam, ang mga mesa ay may puting mantel, at ang mga waiter ay gumagalaw ng may kahusayan. Dinala sila sa isang private room sa dulo ng pasilyo. Ramon, maghintay ka lang sa labas ng pinto, utos ni Imelda. Tumango lang si Ramon, nagpapasalamat na hindi niya kailangang masaksihan ang buong pagtatanghal. Ngunit bago pa niya maisara ang pinto, nagsalita si Imelda. Pumasok ka. Kailangan mong makita kung gaano kabait ang magiging asawa ni Lika. Para malaman mo kung kanino mo siya ipagkakatiwala. Isang patagong insulto. Isang paalala na siya ay isang hamak na utusan lang. Walang nagawa si Ramon kundi pumasok at tumayo sa isang sulok na para bang isang piraso ng muebles. Sa loob, may isang lalaking nakaupo, nakatalikod sa kanila. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit. Ang bulto ng katawan nito ay pamilyar, ngunit ipinagsawalang bahala ito ni Ramon. Iho, nandito na kami, masayang bati ni Imelda. Dahan-dahang tumayo ang lalaki at humarap. Good evening, Doña Imelda. It's the plea. Nahinto ang lalaki sa pagsasalita nang makita hindi lang si Lika, kundi ang aninong nakatayo sa likuran nito. Para kay Ramon, huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin ay ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang mukhang iyon. Ang pamilyar na ngiti na ngayon ay nagmistulang isang ngisi ng demonyo. Ang mga matang iyon, na minsan niyang tinawag na mata ng isang kapatid, ay nakatitig sa kanya ngayon na may halong gulat. Marco Sandoval. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang business partner. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng lahat ng kanyang ipon at pangarap. Ang taong tumakas dala ang lahat ng pera nila at iniwan siyang wasak, baon sa utang, at may sirang reputasyon. Ang dahilan kung bakit kinailangan niyang tanggapin ang maruming trabahong ito. Ang ugat ng lahat ng kanyang pait sa buhay. Ang madilim niyang nakaraan ay nakatayo sa harap niya ngayon, nakabihis ng magara, at ipinapakilala bilang ang iperpektong binata, para sa babaeng nagsisimula na niyang mahalin. Ang tadhana ay isang malupit na komedyante. Ito na siguro ang pinakamasakit na biro na natanggap niya sa buong buhay niya. It's the pleasure to finally meet you, Lika, sabi ni Marco, ang mga mata ay hindi inaalis kay Ramon. I'm Marco Sandoval. Napatingin si Lika mula kay Marco patungo kay Ramon, napansin ang biglaang pagbabago sa atmosphere. Nakita niya ang paninigas ng katawan ni Ramon, ang pagkuyom ng mga kamao nito,
at ang apoy ng galit na biglang sumiklab sa mga matang kanina lang ay blanko. Nagtagpo ang mga mata ni Ramon at Marco. Ang gulat sa mukha ni Marco ay dahan-dahang napalitan ng isang mapanuksong pag-unawa. Tila isang pating na nakaamoy ng dugo. Tumingin ito mula sa nanlilisik na mga mata ni Ramon, pababa sa walang buhay na mukha ni Lika, at pagkatapos ay binalik kay Ramon. Isang mabagal at mapanlait na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Ramon, tanong ni Marco, ang boses ay puno ng huwad na pagkagulat na maihalong panunuya. Anong ginagawa mo dito? Huminga ito ng malalim, tinitigan si Lika na para bang isang tropeo, bago ibinalik ang tingin sa nagingit-ngit na si Ramon. Bodyguard ka na pala ng magiging asawa ko. Ang hapunan ay isang malabong bangungot. Hindi matandaan ni Lika ang mga pagkain, ang mga sinabi, o kung paano siya nakahinga. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang imahe ng dalawang lalaki, si Ramon, na nakatayo sa sulok na parang isang bulkan na anumang oras ay sasabog, at si Marco Sandoval, na umupo sa tabi niya. Ang bawat ngiti at salita ay parang balakayo sa isang bagay na madilim at mapanganib. Naramdaman niya ang tensyon sa pagitan nila, isang kuryenteng halos nakikita, isang kasaysayan na hindi niya naintindihan ngunit alam niyang malalim. Ang biyahe pa uwi ay mas tahimik pa kaysa kanina, kung posible man iyon. Kahit si Doña Imelda ay tila nakaramdam ng bigat sa hangin. Nang makarating sila sa bakeshop, hindi na nag-aksaya ng panahon si Lika. Kailangan nating mag-usap, sabi niya kay Ramon, ang boses ay mahina ngunit matatag. Sa unang pagkakataon mula nang malaman niya ang katotohanan, siya na mismo ang lumapit. Hindi dahil sa tiwala, kundi dahil sa pangangailangan. Alam niyang may mas malaking palaisipan dito, at si Ramon ang maihawak ng mga nawawalang piraso. Pumasok sila sa loob ng saradong bakeshop. Ang amoy ng tinapay at asukal na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila nakakasakal ngayon. Umupo siya sa isa sa mga mesa, habang si Ramon ay nanatiling nakatayo, ang anino nito ay humahaba sa ilalim ng ilaw ng bumbilya. Sino siya? Tanong ni Lika, diretso. Sino si Marco Sandoval sa'yo? Huminga ng malalim si Ramon. Ito na iyon. Wala nang atrasan. Ang mga pader na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay kailangan niyang gibain sa gabing ito, sa harap ng babaeng nasaktan niya. Siya ang dati kong matalik na kaibigan, simula niya, ang boses ay basag. Business partner ko. Itinayo namin ang isang maliit na security agency mula sa wala. Lahat ng ipon ko, lahat ng tiwala ko, ibinigay ko sa kanya. Tinitigan niya ang sahig na para bang ang mga alaala ay ipinapalabas doon. Naging matagumpay kami. Ngunit hindi siya nakontento. Isang araw, nagising na lang ako, wala na ang lahat. Ang pera ng kumpanya, ang pera ng mga kliyente tinanggay niyang lahat. Iniwan niya akong baon sa utang at may mga kasong kailangang harapin. Sinira niya hindi lang ang negosyo ko, kundi ang pangalan ko. Nagpatuloy siya, ang bawat salita ay puno ng pait. Ang ina ko, nagkasakit sa puso dahil sa stress. Kinailangan siyang operahan. Doon napunta ang lahat ng natitira kong pera. Ngunit kailangan pa rin niya ng maintenance na gamot. Malaki ang gastos. Wala akong mahanap na matinong trabaho dahil sa nangyari. Walang gustong kumuha sa akin. Sa wakas, nag-angat siya ng tingin kay Lika, ang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. At isang araw, dumating ang alok ni Doña Imelda. Isang trabahong hindi ko matatanggihan dahil sa laki ng bayad. Sapat para sa gamot ni nanay. Ang kapalit ay ang bantayan ka. Siguraduhing susunod ka sa kanya. Hindi ko alam na si Marco pala ang dahilan ng lahat ng ito. Naipapakasal ka niya sa taong sumira sa buhay ko. Bumagsak ang mga luha sa mga mata ni Ramon, mga luhang matagal na niyang kinimkim. Ang malakas na bodyguard, ang aninong walang emosyon, ay nakatayo sa harap niya ngayon, wasak at bukas ang kahinaan. Patawarin mo ako, Lika, sabi niya, ang boses ay garalgal. Patawad kung ginamit kita. Patawad kung nasaktan kita. Desperado lang ako. Natahimik si Lika. Ang galit na naramdaman niya ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas komplikado, awa. Pag-unawa. Nakita niya ngayon ang buong larawan. Hindi lang siya ang biktima dito. Pareho silang biktima, mga piyesa lang sa isang masamang laro na nilikha ni Imelda at Marco. Tumayo siya at lumapit kay Ramon. Pareho lang tayong ginamit, sabi niya, ang boses ay mahinahon.
Ang pagpapatawad ay hindi pa buo, ngunit ang pag-unawa ay naroon na. At sa sandaling iyon, sapat na iyon. Ang tanong ngayon, hahayaan ba nating manalo sila? Tumingin si Ramon sa kanya, may bagong kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Tapusin na natin to, sabi ni Lika, ang determinasyon ay nangingibabaw na ngayon sa kanyang boses. Magkasama tayo. Sa sumunod na 2 araw, ang ki-araw-araw backshop ay naging kanilang war room. Nagplano sila. Si Ramon, gamit ang kanyang kaalaman sa investigasyon, ay nagsimulang maghalungkat sa nakaraan ni Marco. Habang si Lika naman ay nagkunwaring masunurin sa kanyang tita Imelda, kinukuha ang tiwala nito para makakuha ng impormasyon tungkol sa negosyo. Nalaman nila ang tunay na dahilan, malapit nang mabangkarote ang kumpanya ng pamilya dahil sa masamang pamamalakad ni Imelda. Ang kasal kay Marco ay hindi lang para sa pera, kundi isang pagsasanib ng kumpanya para pagtakpan ang malaking pandaraya na ginawa ni Imelda. Ang plano ay simple ngunit delikado. Ang engagement party na gaganapin sa mansyon nila sa darating na Sabado ang magiging kanilang entablado. Dumating ang gabi ng katotohanan. Ang mansyon ay puno ng mga mayayamang bisita, mga taong nagpapalakpakan sa isang kasunduang nabuo sa kasinungalingan. Si Lika ay nakasuot ng isang eleganteng puting damit, isang tupa na handa ng ialay. Ngunit sa kanyang mga mata, may apoy na hindi pa nakikita ni Imelda kailanman. Si Ramon ay nakatayo malapit sa sound system, nakabihis bilang isa sa mga staff. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay alerto. Umakyat si Doña Imelda sa isang maliit na entablado, hawak ang isang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat, masayang bati niya. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang pagsasanib ng 2 pamilya at 2 malaking kumpanya. Ang pagsasamang ito ay magdudulot ng isang mas matatag na kinabukasan para sa ating lahat. Nagpalakpakan ang mga tao. Nagsimulang magsalita si Imelda tungkol sa ipagmamahalan ni Lika at Marco. Ito na ang hudyat. Tumingin si Lika kay Ramon. Tumango si Ramon. Habang nasa kalagitnaan ng kanyang speech si Imelda, biglang namatay ang mga ilaw sa entablado. Isang malaking projector screen sa likuran niya ang biglang umilaw. Nagulat ang lahat. At sa screen na iyon, lumabas ang isang video. Isang video na palihim na kinuha ni Lika gamit ang kanyang cellphone noong isang araw. Isang pag-uusap sa pagitan ni Imelda at Marco sa opisina. Siguraduhin mong walang makakaalam tungkol sa mga pekeng dokumento, Marco, sabi ng boses ni Imelda sa recording. Kapag pumirma na si Lika sa kontrata ng kasal at nagsanib na ang mga kumpanya natin, matatabunan na lahat ng butas. Maliligtas tayo. Huwag kang mag-alala, tita, sagot ng boses ni Marco. Sanay na ako sa ganitong laro. Ang mahalaga, makuha ko ang share ko at si Lika. Isang malakas na hiyawan ng gulat ang umalingganggaw sa buong hall. Namutla si Doña Imelda. Nataranta si Marco. Kasabay ng pagkakagulo ng mga bisita, sinubukan ni Marco na tumakbo patungo sa likod na pinto. Ngunit bago pa siya makalayo, isang matipunong figura ang humarang sa kanyang daraanan. Si Ramon. Hindi ka naaalis, sabi ni Ramon, ang boses ay malamig at puno ng otoridad na matagal nang nawala. Kasabay ng mga salitang iyon, bumukas ang mga pangunahing pinto ng mansyon. Pumasok ang ilang pulis, ang kanilang mga uniforme ay isang malinaw na hudyat na tapos na ang laro. Dahan-dahang lumapit si Lika sa kanila, ang cellphone na naglalaman ng ebidensya ay nasa kanyang kamay. Officer, sabi niya, ang boses ay matatag. May krimen akong kailangang i-report. Ang ingay ng eskandalo ay dahan-dahang humupa sa mga sumunod na linggo, ngunit ang alinggaw nito ay nanatili. Ang balita tungkol sa pag-aresto kina Doña Imelda Ilustre at Marco Sandoval dahil sa corporate fraud ay laman ng mga pahayagan at mula sa kanyang kinaupuan sa sala, tahimik na pinapanood ni Ramon ang isang news report tungkol dito. Si Lika, na nakaupo sa kabilang sofa, ay nakatingin lang din sa screen, ngunit tila lumilipad sa ibang lugar ang kanyang isipan. Tapos na ang gulo. Hinarap na nina Imelda at Marco ang batas. Ang baka shop ay muling naging isang lugar ng kapayapaan. Ngunit sa pagitan nilang dalawa ni Lika, may isang bagay pa ring nakabitin sa hangin. Isang katahimikan na kailangang punan, isang espasyo na kailangang tawirin. Nang matapos ang balita, pinatay ni Lika ang telebisyon. Bumalik ang katahimikan.
Salamat, bulong ni Lika, sapat lang para marinig ni Ramon. Hindi ko iyon magagawa kung wala ka. Tumingin si Ramon sa kanya. Sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang isang uri ng hiya sa kanyang dibdib. Ginawa ko lang ang tama, sa wakas, sagot niya. Dumating ang araw na hindi inaasahan, ngunit alam ni Ramon na darating. Pagkatapos niyang ayusin ang kanyang mga gamit sa maliit na kwarto sa itaas, bumaba siya at nakita niya si Lika sa loob ng bake shop, nag-aayos ng mga bagong lutong ensaymada sa display counter. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa mukha nito, nagbibigay dito ng isang payapang itsura. Lumapit siya, may hawak na isang sobre. Lika, sabi niya. Lumingon ito, at nang makita ang maliit na bag na dala ni Ramon, isang anino ng lungkot ang dumaan sa mga mata nito. Aalis ka na, tanong nito, ang boses ay mahina. Inabot ni Ramon ang sobre. Ang huli kong sahod, sabi niya. Sobra-sobra pa to, pero gusto kong ibalik. Yumuko siya, hindi makatingin ang diretsyo. Aalis na ako. Maghahanap na ako ng ibang trabaho. Hindi ko deserve na manatili dito matapos ang lahat. Hinawakan ni Lika ang sobre, ngunit hindi niya ito binuksan. Sa halip, ipinatong niya ito sa counter. Lahat ng tao nagkakamali, Ramon. Ang sa akin ay hindi lang pagkakamali. Isa iyong panlilin lang. Nasaktan ako, aminado ni Lika, at sa pag-amin na iyon, tila may nabawas na tinik sa dibdib ni Ramon. Pero sa huli, pinili mong gawin ang tama. Pinili mong maging tapat. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay seryoso at puno ng sinseridad. Salamat sa pagiging tapat, Ramon. Yon ang kailangan ko. Yon ang pinakamahalaga. Ang mga salitang iyon ay parang isang balsamo sa mga sugat ng kanyang konsensya. Ang tiwala, dagdag ni Lika, hindi yan ibinibigay ng isang beses lang. Binubuo yan araw-araw. At kung minsan, kailangan itong buuin ulit mula sa simula. Isang ngiti, isang maliit ngunit totoong ngiti, ang sumilay sa mga labi ni Lika. Kaya kung aalis ka, desisyon mo yan. Pero kung gusto mong manatili, may bakante akong posisyon. Hindi bilang bodyguard. Nag-angat ng tingin si Ramon, ang puso niya ay biglang bumilis. Dahan-dahan, lumapit si Ramon, tinatawid ang espasyo sa pagitan nilang dalawa. Ang pagitan na dati puno ng kasinungalingan at pagdududa ay nararamdaman na ngayong puno ng pag-asa. Huminto siya sa harap nito, ilang pulgada na lang ang layo. Pwede ba? Tanong niya, ang boses ay nanginginig sa isang emosyon na hindi niya inaasahan. Pwede ba akong mag-apply? Hindi bilang bodyguard kundi bilang katulong mo sa bake shop. Huminto siya sandali, nilakasan ang kanyang loob para sa huling bahagi. At sa buhay? Sa tanong na iyon, isang malapad at maningning na ngiti ang sumilay sa mukha ni Lika, isang ngiti na ngayon lang nakita ni Ramon ng buong puso. Ang ngiting iyon ay tila nagpaliwanag sa buong backshop. Tila ang lahat ng sulok na dati binalot ng anino ng pagdududa ay biglang napuno ng liwanag. Kung ganon, sabi ni Lika, may mapaglarong kislap sa kanyang mga mata. Kumuha siya ng isang malinis na puting apron mula sa isang sabitan. Mag-umpisa ka na ngayon. Inabot niya ito kay Ramon. At medyo mataas ang standards ko sa mga empleyado ko, Jingik de Villa. Nanginginig ng bahagya ang mga kamay ni Ramon nang tanggapin niya ang apron. Isang simbolo ng pagtanggap. Isang simbolo ng bagong simula. Kahit anong ipagawa mo, sagot niya, ang boses ay puno ng emosyon na hindi na niya kailangang itago. Tinulungan siya ni Lika na itali ang apron sa kanyang likuran. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit, isang maikling sandali ng init na nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Ramon. Ang pagdikit na iyon ay mas totoo at mas makahulugan kaysa sa lahat ng kanilang mga nakaraang alitan at pag-iwas. Makalipas ang ilang buwan, ang ti-araw-araw backshop ay mas naging buhay. Ang samyo ng tinapay ay may kasama ng halakhak. Ang tunog ng mga oven ay maisaliw ng masayang kwentuhan. Hindi ganyan, natatawang sabi ni Lika habang pinapanood si Ramon na subukang mag-pipe ng icing sa isang cake. Ang dating bodyguard na kayang bumuwag ng gulo sa isang iglap ay tila natatalo ng isang maliit na pastry bag. Mas mahirap pa to kaysa sa training ko, reklamo ni Ramon na lalong nagpatawa kay Lika. Sa sobrang pagkapikon, aksidenteng napunta ang icing sa dulo ng kanyang ilong. Huminto sa pagtawa si Lika. Lumapit ito at gamit ang kanyang hinlalaki, arahan niyang pinunasan ang icing sa ilong ni Ramon.
Ang kanilang mga mukha ay magkalapit na naman, ngunit ngayon wala nang takot. Wala nang pag-aalinlangan. Tanging pagmamahal na malayang ipinapakita. Hindi kaya yata pwede sa decorating department, biro ni Lika. Ngumiti si Ramon, hinawakan ang kamay ni Lika na nasa kanyang mukha. Pero magaling akong magbuhat ng sako ng harina. At magaling akong magbantay ng puso mo. Ang sagot na iyon ay nagpadala ng kilig sa buong katawan ni Lika. Ang dating anino ay naging makata na. Isang hapon, pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho, sabay nilang isinara ang bakishop. Pagod sila ngunit masaya. Tumayo sila sa may pintuan, magkatabi, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Dahan-dahang inilahad ni Ramon ang kanyang kamay. Walang salita. Isang simpleng alok lang. Tumingin si Lika sa kamay nito at pagkatapos ay sa mga mata nito. Mumiti siya at isinabit ang kanyang mga daliri sa kamay ni Ramon. Perpekto ang lapat. Mainit at totoo. Habang magkahawak kamay silang nakatayo roon, pinagmamasdan ang pagtatapos ng isang araw at ang pangako ng panibagong bukas, isang huling kaisipan ang pumasok sa isip ni Ramon na nagbibigay ng kumpletong kapayapaan sa kanyang puso. Dati, anino lang niya ako. Ngayon, kasama na niya akong haharap sa bawat araw. Ito ang aming simula. At dito nagtatapos ang matamis at puno ng pagsubok na kwento ni Lika at Ramon. Mula sa puso ng inyong manunulat, maraming salamat sa pagsama ninyo sa paglalakbay na ito. Salamat sa bawat minutong inilaan ninyo upang pakinggan at damhin ang bawat kabanata ng kanilang buhay. Habang isinusulat ko ang kwento ni Lika at Ramon, naging paalala ito sa akin na ang bawat isa sa atin ay may daladalang sariling anino. May mga takot, may mga pagkakamali at may mga lihim tayong pinipilit itago. Ngunit ipinakita rin nila sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot sa dilim. Sa halip, ito ang nagsisilbing liwanag na tumutulong sa ating harapin ang mga ito. Ang kanilang pag-ibigan ay isang paalala na ang pinakamatibay na pundasyon ng anumang relasyon ay ang tiwala, isang tiwalang sinusubok, nawawasak, ngunit may kakayahang buuin muli ng mas matatag. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lang sa taong nakasakit sa atin, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa. Nagaano man kasakit ang kahapon, laging may naghihintay na panibagong araw-araw para magsimula muli. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kanilang kwento? Anong aral ang inyong napulot na mananatili sa inyong puso? Ikinagagalak kong mabasa ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Muli, mula sa aking puso, maraming salamat po.